Libreng mass vaccination sa mga alagang hayop ng Dagupan City Veterinary Office. Nagsisimula na. Alamin natin yan kay Kaparilet Borbriguera. Kaparilet. Nagsisimula na ang free mass vaccination ng City Veterinary Office sa pangunguna ni Dr. Paulo Garcia sa mga barangay bilang party ng Animal Welfare Advocacy Program. Libre po ang treatment sa mga furry friends sa syudad bilang tugon sa posibleng pagtaas ng animal bites at pagkalat ng rabies. Sinisiguro ng City Veterinary Office na maging ang mga pets ay malusog at para na rin sa kaligtasan ng lahat. Bukas ito sa lahat ng 31 barangay ng lungsod. Ngayong araw na ito ay available sa Tubong, may 10 sa Mangin, may 14 sa Bacayao Norte, 15 sa Bacayao Sur, ngayong araw na ito ay available sa Tubong, May 10 sa Mangin, May 14 sa Bacayao Norte, May 15 sa Bacayao Sur, May 16 sa Tambak, May 17 sa Rasip Chico, at May 21 hanggang May 22 sa Bulusan at sa Maluod naman sa May 23 hanggang 24. Available din dito ang veterinary services tulad ng anti-rabies vaccine, libreng injectable med for ticks at fleas, manggigalis, multivitamins at antibiotics. Samantala, mga dapat tandaan para mabakunahan ang mga alaga, kailangan at least 3 months old above ang kitten o puppy, masiglat, hindi matamlay, walang signs ng sipon, ubo at laknat, at hindi buntis at updated ang deworming. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner, Ilet Borbriguera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, may higit 300 kabahayan na benepisyo na sa bagong tayong solar-powered water system sa La Union. Ang detalye mula kay Kabar Sheila, Balagwar Sheila. Mahigit sa 300 mga residente ang nakabenepisyo sa bagong tayong solar-powered water system sa San Fernando City, La Union. Ang solar-powered water system ay may machine reverse osmosis capacity na nagkahalaga ng 9.8 million pesos na pinunduhan ng gobyerno sa ilalim ng 2023 national budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang nasabing water system ay may kapasidad na aabot sa 11,000 litro ng tubig na nagbibenepisyo sa mga residente ng barangay sa Gayag, San Fernando City. Simula nang mag-operate ito noong taong 2023. Samantala, magsisimula naman ang bidding para sa ikalawang yugto ng nasabing proyekto. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal sila balo sa partner mo sa balita. Dagdag pambalita, Provincial Veterinary Office Pangasinan naglabas ng Veterinary Medical Mission Schedule para sa buwan ng Mayo. Ang detalye mula kay Kamar Vic Tahod. Yes, naglabas ang Provincial Veterinary Office ng Pangasinan ng Veterinary Medical Mission Schedule para sa buwan ng Mayo. Sa nasabing Veterinary Medical Mission, may libreng serbisyo para sa mga alagang aso at pusa ng mga Pangasinense. Kabilang sa serbisyong ibibigay information and education campaign, consultation, anti-rabies vaccination, deworming, vitamins administration, castration for male dogs and cats, staying female cats only. Paring magdala ang pet owners ng hanggang 3 alagang aso o pusa para sa castrations o staying services. Una nang nabigyan ng libreng serbisyo ang Ordaneta City at Asingan. Kabilang sa mga bayan na kasama sa schedule ang Natividad, Malasique, San Fabian, Burgos, San Jacinto, Labrador, Santo Tomas, Gasol, Binmalay, Pangatarem at Mangaldan. First come, first serve basis ang serbisyo until supplies last, kaya hinihikayat ang pet owners na maging maaga sa pagtungo sa mga nakatakdang venue. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Bigtahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, Bayan ng Aguilar nagkaroon ng libreng basic healthcare skills training. Alamin natin yan kay Kaparl Lerner Hernandez. Kaparl Lerner. Yes, kapartner, nagkaroon ng libreng pagsasanay ang Bayan ng Aguilar sa basic nail care skills training sa ino-organisla ng Pangasinan Public Employment Service Office of PEPO. Katuwang nito ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Pangasinan at iba pang mga opisyal ng pamahalaan at organisasyon. Isinagawa ang pagsasanay sa Mapita Elementary School, Barangay Lawag, Aguilar na dinaluhan ng 50 residente na kinabibilangan ng ilang katutubong Kangkanaoy at Ibaloy. Mula Enero hanggang ngayong buwan ng Mayo,
Umabot na sa 246 na mga individual ang nakabenepisyo sa community-based training at livelihood assistance ng peso. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at Samantala, top 2 most wanted person sa municipal level para sa krimeng arson, arestado ng pulis. Alamin natin yan kay Kapartner Bien Bergabiña. Kapartner Bien. Yes, good morning, Kapartner. Dahil sa 1018 na pagsisikap ng Pangasinan Police Provincial Office laban sa mga wanted person na aresto ng mga personal ng asing na ang isang wanted person nitong May 7, 2024. Nanguna rito ang Binmar Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Christopher Valerio, officer in charge, para maaresto ang wanted person na isang 36 years old, may asawa at construction worker, residente ng Barangay Kanuwalan, Binmalay, Pangasinan. Ito ay sa bisa ng warrant of arrest na ilabas sa Regional Trial Court, First Judicial Region, Lingayen, Pangasinan dahil sa krimeng arson sa ilalim ng criminal case number L15073 na may persang April 24, 2024 at may inirekomendang piyansa na 180,000 pesos. Tiyas ng mga pulis na nasunod ang tamang proseso sa pag-aresto sa nasabing suspect. Para sa Justice Sumat, si Jen Bergabiña, kapartner mo sa balita at servisyo. At sa iba pang mga balita, Regional Agricultural and Fishery Council or RAFC Chairperson Benjamin Campanyo idiluklok bilang former director ng DARFO1 sa buwan ng Mayo. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic. Yes, kapartner, niluklok si Regional Agricultural and Fishery Council, RAFC Chairperson Benjamin Campaniano bilang Farmer Director ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa buong buwan ng Mayo. Ito na ang pangatlong beses ng mahalal si Campaniano bilang Farmer Director simula ng kanyang initial designation noong taong 2022. Ang induction ay pinangunahan ni OIC Regional Technical Director for Research and Regulations Florante Adame. Gagampanan ni RAFC Chairperson Campaniano ang director role sa organisasyon. Sa kabila nito, ang kanyang responsibilidad ay restricted sa non-policy making task na walang impact sa government accounting regulations and procedures, kabilang na ang civil service rules and regulations na naka-apekto sa regular government employees. Samantala, dinadaos ng DA ang seremonyang ito kada taon upang magunita ang month-long celebrations ng Farmers and Fishermen's Month. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Victahod, kapartner mo sa balita at servisyo. Samantala, emergency cash transfer sa Rehiyon 1 nagpapatuloy para sa mga apektadong pamilya ng nagdaang bagyong Egay. Alamin pa rin natin yan kay Kapartner Lerner Hernandez. Kapartner na. Nagpapatuloy ang payout ng emergency cash transfer na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development sa Rehiyon 1 sa mga apektadong pamilya ng bagyong Egay noong nakaraang taon. Aabot sa 1,180 beneficiaryo sa Santa Ilocos Sur ang nakatanggap ng tig 4,500 Philippine peso ang unconditional cash assistance at nagbigay din naman ng cash assistance sa mga beneficiaryo ng San Emilio, Ilocos Sur. Ang emergency cash transfer or cash transfer ay isang programa ng DSWD na nagbibigay karagdagang tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at servisyo. At para sa uling detalye ng ating balitang regional, Dagupan City Mayor balak magsampa ng kasong administratibo sa 7 majority councilors. At yan po ang aking balita. Ayon sa nakasaad sa Local Government Code, may dahilan si Dagupan City Mayor Belenti Fernandez na magain ng kasong administratibo laban sa 7 majority councilors dahil sa ilang beses na hindi nila pag-aproba ng mga mahalagang proyekto at programa ng lungsod para sa mga Dagupenyo.
Umabot na sa 3 beses ayon kay Dagupan Mayor Belen Fernandez ang ginawang pagbasura ng 7 majority sa supplemental budget na naglalaman ng mga mahalagang proyekto at programa ng lungsod mula pa noong taong 2022 hanggang ngayong taon. Dahil dito, sinabi ng alkalde na posible ito magsampa ng kaso laban sa mga naturang opisyal ng lungsod. Nasa local government code din yan na if you try to prohibit the chief executive to implement projects, tapos repeatedly, 3 times na eh. May operation na yon, di ba? Sinasabi ni attorney, whimsically, arbitrary, capriciously, di ba? So, sa totoo lang, pwede na silang kasuhan ng administrative case. Itong pinapakita nila is a sequence of events na paulit-ulit na iniipit. Hindi naman ako iniipit nila eh. Ang iniipit nila yung mga taong bayan na nagboto sa kanila. Nilinaw naman ni City Legal Officer Attorney Aurora Valle na ang supplemental budget para sa taong 2024 ay mga supplemental budget sa nakaraan na hindi pa naaprobahan ng 7 majority. Huwag nilang sabihin na yan po ay meron pang budget. Meron pang hindi pa nila nagagastos yung 1.3 billion. Humihingi na naman sila. Please, do not mislead the people. Please find the logic. Ang 2024 ay for the entire 1 year. We cannot spend in advance. Ladies and gentlemen, the supplemental budget represents changes. Yung mga na-overlook, yung mga dapat hindi nila pinasa supplemental 1, 2, and 3 nandoon sa supplemental. Kaya po, kinakailangan ko, sana they study this. Simple lang naman, Anya, ang gampanin ng Sangguniang Panlunsod sa pagpapatupad ng proyekto at programa kung ito ba ay makapagbibigay ng benepisyo at solusyon sa mga Dagupeño. Anya, hindi maunawaan ng mayorya, lalo na si Councilor R.P. Red Mejia ang usapin sa financial ng lungsod, kaya payo dito ng mayora. Kasi yung ginagawa nila na we should follow the house rules. Ano ba yan? Mag-iising ka na, Councilor Red. House rule ka. Pero ang mga taong bayan, kawawa sa kaka-house rules mo. Walang solusyon yung house rules mo. Mag-iising ka na. And if I were you, you are not fit for the committee chair of finance because you cannot understand finance. Bigyan mo na kina Councilor Jigs, Michael Fernandez. And you go to another committee. Sa isinagawang sesyon ng Sangguniang Panlunsod ditong Mayo 7, formal itong dinaluhan ni Fernandez para idepensa ang mga supplemental budget na matagal nang hindi inaaprobahan ng 7 majority. Isa lamang anyang supplemental budget na inaprobahan ng Sanggunian at ito ang Christmas bonuses na sa wakas ay maaari nang matanggap ng mga empleyado sa gobyerno matapos ang 5 buwan. Habang mahigit sa 20 naman na hindi naaprobahan ng 7 majority, kabilang mga school buildings, garbage trucks, backhoe gamit ang pangkalamidad, fire trucks, air-conditioned units, budget para sa gagawing kalsada sa mga barangays, medical equipment para sa mga PWDs at marami pang iba na kung tutuusin ay may pondo naman ayon sa alkalde. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.